Hallelujah. Maraming salamat po o aming Diyos. Panginoon ko, napaka-bless po namin. Nakilala po namin ang tunay na Diyos. Maraming salamat po sa dakilan niyong pagmamahal. Maraming salamat po, Father God, Jesus Christ, and our Holy Spirit, na ginising niyo po kami muli. Binigyan niyo po kami ng panibagong pag-asa, ng panibagong buhay po, Panginoon ko, ng pagkakataon po na lalo ka pa po namin makilala sa pamagitan ng inyong salita, ng inyong anak na si Kristo. Maraming salamat po, Panginoon ko. Kami po ay nagpapakumbaba at humihingi po kami ng kapatawaran sa anumang pong pagkukulang, kasalanan na gawa namin, naisip namin sinadya o hindi man po sinadya. Pakalinisin niyo po kami na makapangyarihang dugo ng inyong anak na Hesus Kristo. Gaya po ng pagpapatawad namin sa lahat na nagkasala sa amin. Hurababaka, shiyarababaka, siyarabaka. Empty us, Lord, and fill us always with thy Holy Spirit. Not us speaking, Lord, but you speaking to us, Panginoon ko. Ikaw lamang po ang maunawaan namin. Ikaw lamang po ang masunod namin. Takpan niyo po ang bawat isa sa amin na hindi po namin makita ang bawat isa. Ngunit pagkos ikaw lamang po ang makita namin. Ikaw lamang po maitaas, Panginoon ko, sa buhay namin sa buong mundo. Maraming salamat po, Panginoon ko. Take in Sister control. Luan, nakamute po kayo po. Sorry po. Ay, teka lang po. Nakamute ba ako? Sadali lang po Ay, sandali lang po. Hello, naririnig niyo po? Okay. Ay, hindi kita naririnig pa, Sarah. Okay na po. Apo, rinig na po. Sorry. So simula ng prayer, hindi narinig? Sorry, okay, ulitin na lang po. Okay lang po. Okay. So, praise be to God. Maraming salamat po o aming Diyos Ama. Dakila naming Diyos. It's our pleasure, Panginoon ko, na maglingkod sa tunay na Diyos. Maraming salamat po, Father God, Jesus Christ, and our Holy Spirit, sa pagkakataon po na binibigay niyo sa bawat isa sa amin, na makapaglingkod sa inyo, Panginoon ko, makinig ng inyong salita, malaman po ang inyong ang loobin, Panginoon ko, at sa pamamagitan po ng banal na Espiritu, Panginoon ko, ipaunawa niyo po sa amin ang inyong salita. Tulungan niyo nga po ang bawat isa sa amin na masunod po ang inyong banal na kalooban. Hiyarababaka, shike siyarababakan. We are so blessed, God. We know the true and living God. Hiyarababa, shike sikiyarababaka. Kami po'y nagpapakumbaba, humihingi po kami ng kapatawaran sa anumang pong kasalanan, sinadya o hindi man po sinadya. Pakalinisin po kami ng inyong banal na dugo ng inyong anak na Hesus Kristo. Ikaw nga po ang maghari sa puso't isipan namin, not us, Lord, but you is speaking to us. Sa bawat isa sa amin, personal ka nga po makiusap po sa amin, mga usap po sa amin, Father God, Jesus Christ, and the Holy Spirit. At tulungan niyo po ang bawat espiritu, kaluluwa, ang buong pagkabuhay, pagkatao namin, Lord, sundin po ang inyong banal na kalooban. Maraming salamat, Lord, sa buhay na binigay niyo, sa pag-asa, at sa araw na ito, Panginoon ko, na ilalapit niyo po kami muli sa inyong harapan. Hurrababaka, siyarababaka. Take in control, Holy Spirit. Let your will be done po. Ikaw lamang po masunod. All glory to you alone, Father God, Jesus Christ, and the Holy Spirit, in Jesus' powerful name. Amen. Praise the Lord. Okay? So, pasensya na po, hindi ko alam nakamute. Okay, so praise be to God po. So, sinend ko po sa group chat po natin yung Bible verses po. Okay po? So, basahin po natin sa 2 Peter or sa 2 Pedro, chapter 1, verse 3. Tapos, jump po tayo ng verses 10 to 11. Okay po? Ang salin po na babasahin ko ay ang salita ng Diyos. Okay po? So, basahin po natin sa 2 Peter chapter 1 verse 3, sa 3 verse 3 po, pinili tayo ng Diyos na maging mga anak niya. Praise be to God. Ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbigay sa atin ng lahat ng kailangan natin para mamuhay ng may kabanalan. Ito'y sa pamamagitan ng pagkakakilala natin sa Kanya na tumawag sa atin. Tinawag niya tayo sa pamamagitan ng kapangyarihan niya at kabutihan. Hinto muna po tayo dito. Punta po tayo doon sa English version. Okay po? So, sa English version po kasi parang medyo kompleto yung doon. Sinabi yung sino yung Diyos na yun. Okay po? Sa English version po, 2 Peter chapter 1 verse 3. Easy to read version. Okay po? Sa English po, sa easy to read version ko po babasahin, 2 Peter chapter 1 verse 3. God has given us
everything we need. Jesus has the power of God, and His power has given us everything we need to live a life devoted to God. We have these things because we know Him. Jesus chose us by His glory and goodness. Praise be to God. Okay po. So, parehas lang po siya ng Tagalog, pero po, dito po kasi hinanap ko sa lahat ng version ng Tagalog, sinabi doon kasi sa Tagalog is Diyos. Okay, which is alam natin si Jesus Christ. Pero dito po sa English kasi is talagang in-specify, Jesus has the power of God. Nung nabasa ko po to, talagang parang napa-smile ako. Parang sobrang sabi ko, Lord, sabi ko na nga, Lord, Diyos ke. So, ibig sabihin, alam na natin na Diyos siya. Pero every time po na nababasa natin ang salita ng Diyos, nire-remind po tayo ng banal ng Espiritu kung sino si Jesus Christ. Sabi nga po, di ba, ang banal na Espiritu po ibinigay sa atin para ipaalala, ipaunawa sa atin, ipakilala sa atin sino, hindi tao. Ipakilala si Jesus Christ. So, ibig sabihin, every time po na nagbabasa tayo ng Biblia, ng salita ng Diyos, at every time na binabasa mo yun, ay biglang mapapansin mo, parang ang saya ko. Bakit parang lalo kong naisip na mahal ko si Jesus? Uy, lalo kong napaisip na, thank you Jesus, kasi hindi po ikaw yun eh. Ganun po tayo kapalad, ganun tayo kabless. Diba ang sabi dito? Pinili ng Diyos. Praise be to God. Isa po tayo sa pinili ng Diyos. Hindi po tayo mag-aaksaya ng oras, umattend nito, kung hindi nangusap ang banal na Espiritu sa atin. The time na tinanggap natin si Jesus Christ, kung hindi siya nangusap sa Espiritu natin at sinabing, totoo si Jesus Christ, malamang sa malamang po, wala tayo dito. Tama po? Pero anong masasabi mo doon? Uy, sister, nandito ako. Ibig sabihin, kinausap ako ng Holy Spirit. Amen. And praise be to God. Minsan, hindi natin napifeel na blessed tayo kasi minsan, ang tao, okay po sa mundo, lagi ko yung sinasabi pag may sinasabihan ako ng tungkol sa blessing, sa dinami-dami ng tao sa mundo, sabi ko, mangilan-ngilan ang porsyento na itong saktong oras na ito, pinag-uusapan, pinagmumuni-munihan ang salita ng Diyos. Totoo yan, tama? Siguro dyan sa block nyo na yan, baka hindi natin alam kung kayo lang o kung meron pang iba na saktong segundo na to, na nagpupuri ka, nag-aaral ka ng salita ng Diyos. So, ibig sabihin, sa bawat lugar na nilagay tayo ni God, sa bawat bansa na nilagay tayo ni God, the moment pala na nagtitipon-tipon tayo o kahit mag-isa lang tayo, the moment na iniisip mo si God, pinapapurihan mo siya, dinadasalan mo siya, kinakausap mo siya, nagbabasa ka ng Biblia, bless ka. Bakit? Kasi sa dinami-dami ng tao, isa tayo sa pinili ng Diyos para kausapin sa oras na ito. Okay po, kaya huwag natin isipin, ay, sis, nasasabi mo yan kasi ganito ka sis eh. Pero ako sis, ang dami kong pinoproblema, pero sis, andito ka, buhay ka, naririnig mo yung salita ng Diyos, pinili ka ng Diyos. Yun yung pinaka-importante. Yun yung pwede mong sabihin sa sarili mo na kahit umiiyak ka kasi iniisip mo yung problema mo, okay lang po. Bakit? Kasi isipin mo, Lord, sa kabila po ng problema ko, sa kabila po ng kahinaan ko, sa kabila po ng kadiliman sa paligid ko, isa po ako sa pinili mo na makakilala sa inyo. At bakit po tayo blessed? Sabihin, bakit naman ako naging blessed? Pinili ako ni God. Kasi po, lahat ng pinili ng Diyos, ililigtas ng Diyos. Hindi kanya pababayaan. Ano po sasabihin pong ililigtas? Pag sinabing ililigtas ka, may kapahamakan. Yung po yun eh. Hindi ka ililigtas ng Diyos kung hindi alam ng Diyos na may kapahamakan. Tama? So, ibig sabihin, sister, ako safe na ako kasi ililigtas ako ng Diyos. Amen. And praise be to God. Yun yung sinasabi ko na kahit minsan iisipin natin, ang dami kong problema eh. Pero sa totoo lang, bless ako. Kasi nasa akin si God. Yun lang po lagi kong sinasabi. Minsan ka, nung kailan yun, may problema na naman ako naranasan. Alam mo po, yung parang pinipilit mong wag umiyak. Kasi pinipilit mong kayanin. Pero at that point in time na parang nung magpipray na ako ng gabi, sabi ko, Lord, iyak ko na lang to sa iyo, Lord. Tapos iyak lang ako ng iyak. Tapos, ayan, iyak naman talaga ako. Tapos sinasabi ko sa kanya, God, hindi ko maunawaan. Pero, sabi ko, Lord, hindi kita sisisihin, hindi kita kukwestiyonin. Kasi yun yung gusto ng heart ni God. Nasabi, yung parang pinapakita mo sa kanya, God, mahina ako. Lord, ang dami kong kakulangan. Lord,
hindi ko maunawaan, pero Lord, Diyos ka pa rin eh. So, ibig sabihin, hindi nagbabago yung paningin mo sa Kanya. Yung po yung gusto ni God, na parang nakikita ni God na itong anak ko na to, despite ng pinagdaraanan niya, sinasabi niyang Diyos niya pa rin ako. At ano po yung makikita natin nun? Bigla pong nawala yung problema ko at it's a miracle again. Bakit po? Kasi nakikita nung temptation eh. Kasi yung kadiliman, ang gusto niya, yung mga anak ng Diyos, ibagsak. Yun ang gusto niya. Ang gusto niya, nakikita niya yung anak ng Diyos umiiyak at nag-give up. Ang gusto niya yung anak ng Diyos na kapag nagka-problema to, hindi na to maglilingkod. Pero praise be to God, bago man tayo nagkaroon ng problema, ipinakilala sa atin ni God si Jesus Christ. Kaya wala tayong pwedeng ipagmalaki sa sarili natin, kinaya ko to kasi matapang ako, hindi. In the very first place, hindi tayo matapang. Naging matapang tayo kasi sinabi sa atin ni God na magpakatapang tayo. At tinutulungan tayo ng banal na espiritu na sa bawat hakbang nating sa buhay, sinasabi sa atin ni God, Nak, do not give up. Nak, mahal kita. Nak, di ba sabi ko sa promise ko? Kaya po pag may pinipray ako talaga kay God, at hindi ko nakikita, ang sabi ko, Lord, bakit Lord? Diba sabi mo, totoo ka po. Kaya totoo ka po. Sabi mo, Lord, nagpapagaling ka, magaling ako. Lord, sabi mo, nagpo-provide ka, pinrovide mo na po. Andun yung parang anak ka talaga ni God, na totoong anak tayo ni God through Jesus Christ. Saka andun yung para kang bata. Kaya pa sabi ko, kaya pa natutuwa si God, a heart, parang a childlike heart. Hindi yung isip bata, pero yung puso mo na parang nagtitiwala ka sa tatay mo. Iniisip mo na, kasi ang bata po, ang kinaganda po ng bata, napansin ko, pagalitan mo yan ngayon, mag-sorry ka, makakalimutan niya. Hindi mo man yan ibigay ngayon, kasi tatay ka o nanay ka niya, ang tingin niya sa'yo mataas ka eh. Kaya to ng nanay ko, kaya ng tatay ko. Ganon din po tayo. Anuman ang maging edad natin, anuman maging sitwasyon natin, lagi natin isipin kahit hindi mo nakikita. Sabihin mo, Lord, kaya mo to, Lord, di ba po, Father kita? Lord, mahal mo ako, Lord, di ba po, tatay kita, di ba, Lord? Lagi nga po, pag may karamdaman ako, Lord, kinreate mo ako, Lord, ito nararamdaman ko, pero hindi po mahalaga yung nararamdaman ko, Lord. Ang mahalaga, yung sinabi niyo po. Kaya kahit anong kirot yung nararamdaman mo sa katawan mo, hindi mo siya iniinda. Bakit? Kasi masyado kang focus sa salita ng Diyos at masyado kang tiwala sa Kanya. Hindi dahil sa atin yun eh. Kasi yung Holy Spirit nagpapatunay na anak tayo ng Diyos. Tinutulungan niya tayo sa pinaka-deep inside us na alam ni God, yung flesh ng anak ko na to mahina. Nahihina siya. Pero yung espiritu niya malakas kasi kasama niya ako. Kaya nga po, yun yung lagi ko sinasabi, Lord, bless ako. I have you. Lord, ang daming tao, may sakit. May sakit sila, natatakot sila, takbo na sila sa ospital, wala silang pera, iyak na sila. Pero Lord, kaming mga anak niyo, Lord, pinapatandaan niyo lang sa amin na sinabi niyo, nagpapagaling kayo, Lord, pinaninindigan ko. Sobrang powerful ni God. Sobra. As in, yung mga miracle na nangyayari sa buhay ko, parang Lord, sabi ko nga, God, hindi man ako makalabas para gawin yung, shucks, naiyak ako. Sabi ko, Lord, hindi ko man magawa yung mga dapat kong gawin sa labas. Pero Lord, kinakausap niyo pa rin kahit nasa loob ako. Sabi ko nga, Lord, let thy will be done. Sabi ko, hindi man ako nasa labas para ma-encounter ko yung mga bagay na to. Ibig sabihin na kahit nasa ang dako tayo, wag maging surprise sa atin na bakit ganun. Naglilingkod ako, bakit nahihirapan ako. Wag maging surprise sa atin yung bakit pinapatatag tayo ni God. And every moment po na nakikita ko yung miracle na yun, pinapakita sa akin ni God na yan ang gusto kong ipatunayan sa'yo, na kaya ko ang lahat. Walang imposible sa Diyos. Iba-iba man po tayo ng pinangdadaanan, kaya po napakaganda nung kantang Ikaw ang Tunay na Diyos. Na every time nagpe-pray tayo and we end our prayer in Jesus' name, maniwala ka at sasagutin ng Diyos ayon sa kanyang banal na kalooban sa kanyang oras. Kaya nga hindi mo man siya makita sa ngayon, faith pleases God. Okay, do not give up. Hindi mo man siya makuha, faith pleases God. Huwag po mawawala yung tiwala natin kay God. Kaya nung nabasa ko po itong Bible verse na ito na sinabi, Jesus has the power of God,
ang saya-saya po ng puso ko. Kasi bakit sinabi ko sa sarili ko, sabi ko na nga ba, blessed ako eh. Kasi yung dinadasalan ko, meron siyang kapangyarihan ng Diyos na siya mismo ay Diyos, hindi ako nagkamali. So sana po every time na mababasa natin yung salita ng Diyos, maging patotoo yun sa atin ng banal na Espiritu na malaman natin na anak, sinabi ko na sa iyo eh, mahal kita. Anak, sinabi ko na sa iyo eh, makapangyarihan ako. Doon mo po talaga mai-encounter. Kaya po lagi ko po sinasabi na every time we read, we hear the word of God, himay-himayin natin siya. Huwag yung parang, madaliin ko lang to basta for the sake na may mabasa ako. Hindi. Kaya mo siya binabasa kasi kinakausap mo ang Diyos. Hinihintay mo na, Lord, speak to me, Lord. May time pa nga na parang sinasabi ko pag ganun eh. Siguro hintayin ko po kung anong sagot nyo. Pause for a while. Hindi yung laging, Lord, ito gusto ko, that, amen. Hindi eh, hindi robot si God. God siya. Buhay siya. Nakikinig siya, sumasagot siya. Kung naghihintay ka ng kasagutan ng Diyos, pause for a while. Anong sinasabing pause for a while? Hantayin mo na magsalita ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita direkta sa puso mo. Kasi minsan hindi natin naririnig ang salita ng Diyos kasi gusto natin tayo ang magsalita. Kahit po in that moment na nakahiga ka lang, kausapin mo si God. At hayaan mo, Lord, kausapin mo ako, Lord. Kahit ultimo sa panaginip, sabi ko, Lord, pagod po ako, Lord, pasyal mo ako, Lord. Ganun, sobrang ganun ako kasi kay God. Para akong bata na talagang tinatrato ko, ito yung daddy ko, ito yung father ko, ito lang siya. Nasabi ko, Lord, pagod ako, Lord, hindi na ako makapasyal, Lord, nasa bahay ako, Lord, sa panaginip ko, pasyal mo ako, Lord, Tapos magising ko, alam mo yun, ganun ako, para akong bata. Paggising ko, parang ang saya-saya ko, kasi alam ko, pinasyal ako ng Father God ko. So, ganun po tayo, na parang malalaman natin na, ay, hindi ako masaya sa mundo, pero blessed ako. Masaya ako kasi kasama ko ang tunay na Diyos. Okay po? So, hindi ko po alam kung anong pinagdaraanan nyo, pero one thing I know for sure, blessed tayong lahat. Okay po? So, sabi po din, sa English ko na lang po kasi medyo po dito yung sa direkta po. Sabi, Jesus has the power of God and His power has given us everything we need. Nung nabasa ko may nag-preach din po nito, parang nung time na yun, sinasabi ko, parang say ko, Lord, mag-preach po ako, mag-share po ako pag ganito, Lord, pag ganito. Ang daming parang pag ganito na po. What if hindi dumating sa panahon na yung ine-expect mo na kapag naayos na to, Lord, saka ako kikilos. Pag naayos na to, what if hindi siya maayos? Hindi ka kikilos? Hindi po pwede. Kasi bakit sabi dito, binigay ng Diyos lahat ng kailangan natin. So, ibig sabihin, kung wala ka mang kakayanan sa ngayon, sa isip mo, wala pa ako, Lord, na ganitong financial na amount para makapunta doon Lord, wala pa akong kakayanan na mag-memorize ng ganito kahabang Bible verse Hindi Hindi sa kakayanan natin, sa kakayanan ng Diyos na lumikha sa atin. Kaya kung gusto natin talaga sumunod kay God, ang tingnan natin kung ano yung kakayanan ni God. Kasi pag nakita natin yung kakayanan ni God, malalaman natin kumpleto tayo. Na Lord, ready na po pala ako maglingkod sa inyo. Whatever means it is. So wag nating hintayin na kapag may pamasahin na ako, saka ako maghahayo. Hindi. Kung nasaan ka ngayon, ano yung meron ka ngayon, gamitin mo para sa kalwalhatian ni God. And praise be to God nga, yun nga po nakikita ko rin po sa inyo, natutuwa rin po ako, and praise be to God. Ang dami ko po nakita sa inyo, nagpo-post po ng mga Bible verses. So, minsan may mga time na parang kunyari, may time na bakante ako, sasabihin ko, nakausap po si God, Lord, anong gusto mong sabihin? Lord, anong gusto mong ipapost sa akin dito sa mga group chat na ito? Tapos browse lang ako ng browse at minsan nakikita ko yung mga Bible verses nyo, nire-repost ko yun sa account ko at sa maraming group chat. So, ibig sabihin, ang akala natin, ay, kunyari, ang bawat isa sa inyo, ay, nasa loob lang ako ng bahay, sisi, wala nga akong pamasahe panghayo pero nag-post ako ng Bible verse. Praise be to God po. Kasi hindi natin alam yung isang Bible verse na yun, maraming tao pala ang mararating. So, wag po natin maliitin yung isang bagay. Kasi ang maliit po, malaking bagay yan sa harapan ng Diyos. Basta ginawa po natin ng buong puso. Na, Lord, ginagawa ko to, Lord,
Hindi po para ipakita sa kanila na ang bait ko, Lord. Kasi, Lord, gusto ko maraming maligtas. Dahil alam ko, Lord, sa bawat salita po na ihahayag ko, makapangyarihan to, Lord eh. Hindi ko man po masabi sa kanila direkta dahil hindi ko po sila ganun kakilala at kakontak araw-araw. Pero, Lord, alam ko. Kaya nga po, pa nag-post po kayo ng Bible verse, idasal nyo rin po. Ako, habang nagpupusak ng Bible verse, Lord, bless mo po na maraming makabasa nito. Lord, i-bless mo po na bawat makabasa nito, kausapin mo at iligtas mo. Kasi yun yung purpose kung bakit tayo nag-share ng Word of God. Same thing po kung nasa sa pulpito. Ganun din naman po siya, wala siyang pinagkaiba. The intention and the heart is one, and that is to praise God. So wag po natin sabihin na kulang pa ako. Hindi. Ang sabi dito sa salita ng Diyos, God has given us everything we need. Nasa atin na pong lahat. At ang sabi doon, putol na ba doon sa everything we need? Ang sabi doon, to live a life devoted to God. Okay? Hindi yung sinasabi, sis, kulang pa ako ng kotse. Sis, ang sabi dito, everything we need to live a life devoted to God. Ibig sabihin, para mamuhay tayo ng talagang buong puso para sa Diyos. Kumpleto tayo. Bakit? Si God po ang nagbibigay nun. Hindi material na bagay. Hindi kotse, hindi pera, hindi bahay, hindi trabaho ang kailangan natin para makapaglingkod sa Diyos. Hindi rin karunungan ang kailangan natin. Kailangan naging napakatalino ko o napakagaling ko sa English o napakagaling ko sa Tagalog para makapag-preach ako. Hindi. Ang sabi ni God, we have everything we need to preach God. Kaya nga po, praise be to God. Alam po natin sa Australia yata yon, sa pastor, na parang wala siyang kamay, wala siyang paa. Diba? Pero nakakapaglingkod siya kay God, nagpipreach siya. Sister, brother, kulang siya ng paa, kulang siya ng kamay. But he have everything he need to preach the word of God. He have what he need. Ano po yon? Banal na espiritu. At kung ano yung banal na espiritu nasa kanya, ay parehong banal na espiritu na nasa bawat isa sa atin. Huwag po nating maliitin ang sarili natin at huwag po natin tingnan yung sarili natin na napakataas. Let us always humble ourselves. Na alamin natin na, Lord, hindi ito tungkol sa akin eh. It's all about you. Hindi ito tungkol sa paligid ko, Lord. It's all about you. Kasi kapag naging focus po tayo kay God, gagawin mo siya at hindi ka pwedeng pigilan. At yung masamang espiritu na nagtatry sa iyo para ibaba ka, makikita niya, teka lang, bakit every time na binibigyan ko ng problema to, lumuluhod? Nagpupuri sa Diyos, kumakanta sa Diyos, ayoko na, hanap na lang ako ng iba. Doon mo marirealize wala ka ng problema. Bakit? Ang nag-give up, hindi ikaw. Ang nag-give up yung evil spirit. Bakit? Kasi ayaw niya na nakikita ang anak ng Diyos na lumalapit sa Diyos. So, kaya nga minsan kapag may problema ko, instead of me giving up, I said, no Lord, all the more that I will praise you. Para ipamuka ko sa Kanya na kalaban na ang Diyos ko ay karapat dapat purihin. Lalo kitang pupurihin, Panginoon ko. Kasi bakit? Kasi hindi naman siya pinaglilingkuran ko si God. Kung may problema man ako, hindi naman nagbago yung pagka-Diyos niya, di ba? Lalo ko siyang pupurihin kasi all the more na nahihirapan ka, dapat natin ma-realize na kailangan natin ang Diyos. Okay pa? So kung ano man po yung pinagdaraanan ng bawat isa, isipin niyo po, andito ang Diyos ko. At itong mga temptation, itong problema na nasa akin, aalis to in Jesus' name. Bakit? Because Jesus has the power of God. Okay po? Sabi, we have these things because we know Him. Jesus chose us by His glory and goodness. Ang sabi, chose us. Hindi lang isa ang pinili ng Diyos. Tayong lahat. Kaya papuri po sa Diyos na ang bawat isa sa atin ay pinili ng Diyos ayon sa kanyang kalwalhatian at kabutihan. Ibig sabihin, napaka-bless natin, no? Yung pumili sa atin, Diyos. Yung pumili sa atin, mabuti. Kaya hindi niya hahangarin ang mapasama tayo. Kaya nga po, yan din po ang laging nasa akin. Pag meron akong problema, lagi ko inisip, Lord, you meant it for good. Lord, alam ko, Lord, ang magiging katapusan nito, victory, Lord. At kiniklaim ko na po yun in Jesus' name.
Ibig sabihin, you always turn the negative into positive. Yung mga negative, instead na mapagmulay-mulayan mo, problemado ako, nanghihina ako, no. Lord, kaya mo to. Lord, di ba sinabi niyo po sa salita niyo, hindi mo na iniinda yung problema mo. Ang inaano mo, Lord, di ba sabi mo po sa salita, kaya napakalaga po, alam natin ang salita ng Diyos. Okay po? So, napakalaga na kilalanin natin ang makapangyarihang Diyos. Okay po? So, sa verse 10 to 11 po Tagalog, sa 2 Peter chapter 1 verses 10 to 11, kaya nga, minamahal kong mga kapatid kay Kristo, pagsikapan niyong mapatunayan na mga tinawag nga kayo at pinili ng Diyos. Okay po, sabi doon, pagsikapan nyo, patunayan nyo. Kasi meron po ako dating narinig, yung sa parang sa preaching tungkol sa grace, na since may grasya ang Diyos, once saved, thou saved na talaga. Pero ang ginagawa ng iba, inaabuso nila yung grasya ni God. Ang turo nila, labas-pasok ka daw sa kasalanan, okay lang kasi may grasya ang Diyos. Mali po iyon. Hindi po yun tama. Bakit? Ang grasya ng Diyos nandiyan para panatilihin ka sa tama. Hindi labas-pasok sa kasalanan. So, paano ko po malalaman na nasa akin ang grasya ng Diyos kapag hindi ka napabalik-balik sa kasalanan? Oo, may temptation. Pero aalis ka doon sa temptation para bumilik doon sa kaliwanagan. Yun yung grasya ni God. At hindi yung kakayanan natin eh. Yung grasya ni God is yung Holy Spirit na nagsasabi sa iyo na mali yan. Diba sinabi ko sa salita ko, hindi natin malalaman kung ano ang tama at mali kung hindi natin alam ang salita ng Diyos. Maraming tao po at which is napapansin ko po, kapag nagpipreach na ng Word of God, paunti-unting umaalis, hindi nila pinapakinggan. Literally, nakita ko po yun. At parang doon ko na-realize at nagpapatuloy po sila sa kasalanan. Doon ko na-realize, kaya sila nagpapatuloy sa kasalanan kasi hindi nila pinili na pakinggan yung katotohanan na magtatama sana sa kanila. Ang akala ng mga tao na lumalayo doon sa salita ng Diyos, iwasan ko to para hindi ko marinig, para hindi ko alam yung tama. Hindi ako guilty. No, you are guilty. The moment na nireject mo ang salita ng Diyos, kasi alam mo sa sarili mo na tama ang sasabihin kaya ka lumalayo, tama? Yung mga tao na gumagawa ng kasalanan, pag sinabi mo yung kasalanan, lalapit yan kasi nga gusto niya yung kasalanan. Pero kapag sinasabi mo yung katotohanan at lumalayo yan, kawawa naman sila. Bakit? Hindi nila alam ang patutunguhan nila and there is no escape. Okay? Hindi natin pwedeng sabihin na, hindi ko narinig yung preaching na yan, sis, kaya nagawa ko itong kasalanan. No. God said na bago dumating si Jesus Christ, ang salita ng Diyos ay makakarating sa bawat sulok ng daigdig at walang exemption to the rule. Kapag may batas ang gobyerno, kapag may batas ang hari, pwede ka ba magsabi, President, King, sorry nasa ako yan nasa shopping mall ako yan nung sinabi mo yan. Kaya, sorry, hindi ako pwedeng parusahan. Hindi 'di ba? Kapag ano yung sinabi na batas, kung hindi mo yung ginawa, sorry ka. Mapipenalize ka. May penalty ka. Same thing goes with the word of God at mas lalo na. Kasi yun, yung pinaka-final judgment ni God, final yun. Kaya nga sabi ko nga sa mga tao, kapag nagpipreach ng word of God, instead of us running away from God, run, going to the word of God. Bakit? Kasi aminin natin sa sarili natin na, Lord, kailangan ko pong malaman yung katotohanan. Kasi pag hindi ko po nalaman yung katotohanan, mapapahamak ako. Kaya nga, ako nga sa totoo lang, sobrang gusto ko po, pag may narinig ako na preaching, na yung talagang parang dinidiin na kasalanan niya, huwag mong gawin, all the more na nagkikinig ako. Yung iba, lumalayo. Bakit? Baliktad kasi dapat all the more na malaman mo na ito yung dapat. Ito yung hangarin mo. Kaya kung narinig mo yung pastor at pastora na pinipreach ang kabanalan ni God at dinadala ka kay God, praise be to God, nasa tama kang pinapakinggan. Okay? Kasi hindi ka nila ililigaw Pero kung bigla kang nakarinig
na mga preaching na sinasabi sa iyo na okay lang na gumawa ng kasalanan, magdalawang isip ka. Basahin mo ang Biblia, kausapin mo ang Diyos, seek God voluntarily. Okay? Ibig sabihin, dapat po ang connection sa Diyos personal, hindi mo iaasa sa ibang tao. Kausapin mo, God, tama ba yun? At patuloy mo pong basahin ang salita ng Diyos. Huwag lang isang Bible verse. Yung ibang tao po, kaya sila naliligaw kasi isang Bible verse lang yung pinakinggan nila, binasa nila, ito pala yun, tapos na. Hindi. Yung pamumuhay po natin kay God, ang pagkilala natin para tunay na makilala mo na tunay nga siyang Diyos, araw-araw, gabi-gabi. Basahin natin yung salita ng Diyos kasi kumakain nga tayo, di ba, araw-araw, gabi-gabi. Ba't hindi natin kainin ang salita ng Diyos? Tama po. Yun yung magliligtas sa atin, ng totoo. So, yun ang napakahalaga. Okay po? So, next po, sabi dito, sa verse 10 po, sapagkat kung gagawin nyo ang mga bagay na ito, hindi kayo matitisod. So, ibig sabihin, kung pagsusumikapan pala natin na sundin ang kalooban ni God, hindi tayo matitisod. Na kahit may taong magsabi sa iyo, ano yung karamihan sa tisod na nangyayari po? Minsan sa simbahan, sa ibang tao. Ayoko na dyan pumunta kasi si brother, si sister, lagi nakasimangot. Ayoko na dyan, ayoko na makinig ng salita ng Diyos. May nakilala po ako dati, pasensya na medyo mahaba ako, pero itatry ko shortcut. May nakilala po ako, yung pamilya niya daw Christian. Ang sabi niya sa akin, ate, sa totoo lang, natisod ako pero English yung sabi niya. Parang basta natisod siya. Ganun, natisod daw siya at ayaw niya na ng Christian kasi sabi niya, yung pamilya ko Christian daw sila pero nagbibisyo. So, siya mismo na nakakita nun, ayaw niya na maging Christian at naging free thinker or atheist na siya. Wala na siyang ginudiyos. Kasi yun daw yung nakita niya. So, ano po masasabi natin dito? Kasi, ang mali doon, mali yung pamilya niya. Oo, mali yun. Okay? Kasi kung Christian ka, dapat ipinapakita mo na bawal ang bisyo. Ipinapakita mo na dapat namumuhay ka sa isip, sa salita, sa gawa. Nakikita o hindi man nakikita ng tao, yung puso mo, yung ginagawa mo, nasa kabanalan. Una, yun ang tunay na Christian. Kung tunay na mahal mo si God, pahahalagahan mo yung pangalan ni Jesus Christ. Christian, Jesus Christ in us. Okay? Second thing, ano yung mali doon? Yung tao na natisod, mali din siya. Kasi dapat hindi siya nakatingin sa tao. Dapat ang tiningnan niya si Jesus Christ. Kasi kung ang tiningnan niya si Jesus Christ, malalaman niya na ang sabi ni Jesus Christ ayaw niya ng kasalanan. Malalaman niya na si Jesus Christ mismo ayaw ng bisyo. Malalaman niya na banal ang Diyos at walang kinalaman ang pagka-Diyos ni Jesus Christ sa ginagawang kasalanan ng mga tao. Kung yun ang naging focus niya, hindi siya matitisod. Magpapatuloy siyang makakilala kay Jesus Christ at kung nagpatuloy siya, magagamit siya para maligtas yung pamilya niya na nagkakasala. So, ibig sabihin, huwag po tayong matisod sa tao, sa nakikita natin. Kung may nakikita kang mali sa taong nasa paligid mo, ang isipin mo na lang ay may pinagdaraanan to. Lord, take in control. If you are given the chance na makausap yung tao na yun para share ng Word of God, so be it. Share mo ng Word of God. Kasi you'll never know, ikaw pala yung pinadala ni God para yung tao na nakikita mo na parang nasa kalungkutan ay maibalik kay God. At ikaw, huwag kang matisod. Magpatuloy ka. Bakit? Kasi, bakit ba tayo Christian? Because we are serving Christ. We are not serving men. Kung si pastor, si pastora, si brother o sister nagkamali, si God hindi siya nagkamali. Kung hindi ka nila pinapalagahan ng tao sa paligid mo, ng pamilya mo, feeling mo hindi ka nila mahal kahit pasabihin na nagdadasal sila o Christian sila, yung pagmamahal ni God sa'yo, hindi nagbago kahit ano ang paningin sa'yo ng tao. Nagkasala ka man, hindi ka nagkasala, yung pagmamahal sa iyo ni God, pareho yun. Pero may nagtanong sa akin, kung talagang mahal tayo ni God, bakit kailangan parusahan tayo sa bandang huli? Because God is just. Okay? Yes, He is loving. Sobra nga yung pagmamahal niya. Sobra nga yung pasensya niya.
Pero tandaan natin, just God siya. Hindi niya pwedeng paghaluin sa langit ang masama at mabuti. Bakit? Ang mangyayari dito sa mundo, lahat gagawa ng masama. Kasi hindi nila makita yung difference. So, ibig sabihin, gawa na tayo lahat ng masama. Ganun din, punta naman tayo lahat sa langit. Hindi eh. Hindi lahat pupunta sa langit. Yun lang mga taong namuhay na may tunay na pag-ibig sa tunay na Diyos. Yun lang yung mga taong sinasabi dito na nagpatuloy, na talagang pinrove nila. Ibig sabihin, kung gusto mo sabihin totoong anak ka ng Diyos, patunayan mo yun. Ipakita mo yun sa isip, sa salita, sa gawa. May nakakakita o walang nakakakita. Kanino mo papatunayan? Sa tao? Hindi. Kay God. Kasi yung tao, hindi mo mapapatunayan sa tao yun eh. Kasi not all the time nakikita ka nila. Hindi mo rin mapapatunayan sa tao yun kasi hindi nila nababasa ang puso mo. Pero mapapatunayan mo yun kay God. Bakit? Kasi makikita ni God na ang anak ko na ito, may nakikita man sa kanya o wala nakakakita, mahal niya ako. Okay? So ano ibig sabihin nun? Ang pagiging Christian, totoong Christian, may nakakakita sa walang nakakakita sa iyo, yung pagmamahal mo kay God, hindi magbabago. Namumuhay ka sa kabanalan hanggang sa wakas. Hanggang makita natin si God. Okay pa? Ang sabi sa verse 11, kung buong galak kayong tatanggapin, kundi buong galak kayong tatanggapin sa walang katapusang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Just imagine, sabi kung magpapatuloy daw tayo, buong galak tayong tatanggapin sa kaharian ni Jesus Christ. So, brother, sister, huwag kang malungkot ngayon. Kung nagpapatuloy ka kay God at magpapatuloy kay God, prinsipe at prinsesa pala tayo. Hindi pala tayo mga ordinaryong tao. Kung ang tingin nila sa atin mababa, patawarin natin sila. Pero itaas natin ang Diyos na Ama natin. Bakit? Hari siya. Kaya kung minsan nalulungkot ka, isipin mo, iyak mo, okay lang. Pero sabihin mo, Father God, hari ka po, anak mo po ako, prinsesa ako, kaya alam ko po, mahalaga ako sa inyo. Kaya alam ko, Lord, pagdadaanan ko lang tong problema na to, Lord, pero Lord, hindi ako susuko. Kasi po, mahal mo ako. At balang araw, Panginoon kong Diyos, balang araw, Father God, makikita po kita ng mukha sa iyong kaharian sa kalangitan. Napakagandang isipin, di ba? Na parang mawawala agad yung problema mo eh. Malaman mo, ay, blessed pala ako. At since napakaganda po ng ganong feeling, bakit hindi natin i-share yun sa ibang tao? Maraming salamat po kay God sa ginagawa nyo po at ipagpatuloy nyo pa po yun. Huwag tayong masatisfy ups. May kota ako, nakatatlo na ako, kasi 3 lang ako per day eh. Hindi po, as the Holy Spirit leads. Okay? Kung isa man yan ngayon o 2, it doesn't matter. Pag naglilingkod kay God, sabihin mo, Lord, take in control. Lord, take in authority. Not me, Lord, but you working po in me. At Lord, sa bawat hakbangin po na gagawin ko at isi-share kong salita nyo, ikaw nawa po ang makita ng tao. Okay po? Hindi po ako, Lord. Takpan mo po pangalan ko, Lord. Hindi nila ako kilala. Pero Lord, pag nabasa nila Jesus, sana po yun po yung manatili sa kanila. At sana po makita nila na ikaw po yung nagligtas. Kaya Lord, praise to you po. So, ibig sabihin, andoon yung para makikita ni God nang hindi sarili mo ang nakikita mo. Siya at siya ang dahilan. Kaya i-welcome kanya talaga sa kanyang kaharian. Okay po? So, tayo nga po ay manalangin. Maraming salamat po sa inyo, o aming Ama. Aming Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, aming tunay na Diyos. We are so blessed, God, that you have chosen us through your Son, Jesus Christ. God, maraming salamat po sa pag-asa na binibigay niyo bawat araw. Maraming salamat, Lord, sa kaligtasan na binigay niyo sa amin through Jesus Christ. At Lord, ipinapanalangin po namin, samahan niyo po ang lahat ng inyong salita na sinishare namin online or offline, Panginoon ko. Nawa po, Panginoon ko, let it be a double-edged sword that will penetrate deep down to the body, spirit, and soul ng mga taong makakabasa at makakarinig nun.
na magkaroon po ng kagalingan ang mga tao na nakakabasa ng inyo at nakakarinig ng inyong salita. At lahat po malaman, Lord, na ikaw po ang nagpagaling sa kanila, Jesus Christ. Husukurama isi kiyara babaka, magkaroon po, Panginoon ko, ng kalayaan sa anumang pong problema. Ang lahat ng tao makakabasa at makakarinig ng inyong salita. At lahat po magpuri sa iyo, lumuhod at magpasalamat sa inyo. Panginoon ko, kami po'y nagpapakumbaba. We are nothing without you. But God, we can do everything. We have everything we need because of you, God. Hurrabaka shikisikiara babasiyara baka. Let us all, God, live a life worthy of your calling. Panginoon ko, ikaw lamang maitaas sa buong mundo till we see you face to face. Abba, our Father God, our Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit. In Jesus' powerful name, amen. Praise God. At binabalik ko na po kay Pastora. All glory to Jesus po.